At para naman po sa mga balita sa labas, nangako po ang mga bansa sa Western at Gulf Arab regions ng 1.4 bilyong dolyares na ayuda. Ito po ay bilang bahagi na rin po ng pondo na kinakalap ng United Nations para sa Syria. Ang halos 3 taon na civil war sa Syria ay nag-iwan na ng milyong-milyong nagugutom, nagkakasakit at nawalan ng tahanan ng mga Syrians. At sa ibang balita, sa 29 na tao na ang patay sa car bomb sa Nigeria. Ito ang mga globalita ng aming kasama, si Edwin Eusebio. Nakakalap ng mga bagong tulong para sa Syria ang ginanap na pagpupulong ng mga kinatawan ng Western at Arab states sa Kuwait. Nangako sa United Nations sa mga dumalo sa komperensya ng halos kalahating bilyong dolyares. Ito ay para gamitin sa humanitarian aid efforts ng UN sa Syria. Mismo ang Kuwait ay nangako na magbibigay ng 500 milyong dolyar. Samantalang ang Amerika na kinatawan ni Secretary of State John Kerry ay nag-pledge ng $380 million. Ayon sa UN Refugee Commission spokesperson Melissa Fleming, tinataya nila na aabot sa 6.5 bilyong dolyares ang kakailanganin sa taong ito para ipang-ayuda sa mga Syrians. Partikular na tutulungan ang mga Syrians na nagsilikas at napilitang lumabas ng Syria. Ang mga pangakong tulong ay tugon sa bagong panawagan ng na tinuturing na pinakamalaking halaga na inaapila nito. Lumala pa ang kaguluhan sa Nigeria. May 29 na tao ang namatay kasunod ng pagsambulat ng isa na namang car bomb. Naganap ang karahasan sa siyudad ng Maiduguri sa northeastern side nito. Ang mga residente na sa lugar ang nagtangkang rumonda sa mga kalsada bitbit ang mga machete o maliliit na palakol. Gayunman, nilansag din ang mga ito ng mga sundalo na nag-warning shot. Itinanim ang bomba sa rickshaw taxi na pinasabog sa tapat ng opisina ng State Television ng Nigeria. Ito ang pinakahuling alon ng karahasan sa Nigeria na naging sentro ng rebellion ng mga Islamist rebels. Gayunman, wala pang grupo ang umaako sa responsibilidad sa naganap na pag-atake. Para sa Telebisyon ng Bayan, Edwin Eusebio.